Hello po mga kapatid, welcome back sa ating Bible study. I pray na maayos ang inyong kalagayan, maayos ang inyong kalusugan, and bear with me dahil mahaba-haba itong lesson natin. So, 3 whole pages itong lesson natin ngayon. Kita nyo, punong-puno yung ating notes. So, madami tayong verses na titignan. Try nating paikliin na lang and explain na lang after basahin yung verses. Pero, as much as possible, i-clear din natin siya. Ano ba yung ibig niyang sabihin? Ano? So itong series natin na overview of the Bible ay merong 7 lessons. Ito po yung last na, lesson 7 of 7. Overview of the Bible ay nakita natin ano ba yung kahalagahan ng pagbabasa ng ating Biblia. Ano ba yung nilalaman ng ating Biblia? We went from the Old Testament. Ano ba yung nilalaman niya? Partitions niya. Ano sa New Testament din? Ano ba yung nilalaman niya? Pagkakabukod-bukod nila. Last 2 lessons, we gave reasons kung bakit kailangan nating magbasa ng Biblia. So, first one is to keep us away from sin, staying away from sin. Dahil kapag alam natin ang sinasabi ng ating Panginoon, ay alam natin kung ano yung mga dapat nating iwasan. And yung kahapon na lesson natin is yung spiritual growth, yung ating paglago sa ating spiritual life, sa ating pananampalataya. So very important po iyan. Itong lesson number 7 is Wisdom, Peace, and Hope. Title po. So apart from those reasons na mention ko kahapon and nung nakaraan, ang Biblia din po ay binibigyan tayo ng wisdom, peace, and hope. So tatalakayin po natin yan dito sa ating lesson ngayon. Romans chapter 15 verse 4. Again, sinulat ko po yung mga verses dito. KJV po ito. So pwedeng nyo pong basahin as you watch this video. And sana po makatulong sa inyong pag-aaral ng Biblia. So Romans chapter 15 verse 4. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Sinabi po na kung ano man yung mga naisulat, meaning itong Biblia, itong scriptures, ay para sa ating karunungan, para sa ating kaalaman, that through patience and comfort ng scriptures, sa ating pagbabasa, ay magkaroon tayo ng hope. Reading and studying the Bible not only gives us a glimpse of how great, merciful, and just God is, so gano yung katarungan ng ating Panginoon, it also gives us knowledge, wisdom, instructions, peace, and hope. So iisa-isahin po natin ito mga bagay na ito. So sa unang point ng ating lesson ay the Bible gives us knowledge of events concerning past, present, and future. So nakita natin yung knowledge, yung learning na pwede natin makuha sa Biblia, which is yung mga nangyayari sa nakaraan, yung nangyayari ngayon, at yung pwede mangyari sa hinaharap. So ano ba yung nangyari sa nakaraan? Simulan natin sa pinakauna, Genesis chapter 1 verse 1. Actually, gusto ko ilagay yung buong chapter ng Genesis pero sobrang haba. So verse 1 lang muna tayo. In the beginning, God created the heaven and the earth. So pinakaumpisa. Ano ba yung pinakaumpisa? God created the heaven and the earth. And yung mga sumunod dyan, gumawa ng dagat, gumawa ng hayop, gumawa ng halaman, gumawa ng tao, di ba? So, andyan po lahat yan sa Old Testament, sa nakaraan. Nakikita din natin yan, yung mga unang tao, Adam and Eve, Abraham, Moses, sila Noah, sila Job, sila David, di ba? Yung mga nangyari sa nakaraan, binibigyan tayo ng knowledge, ng kaalaman ng ating Panginoon. Kaya naisulat yan dito sa Biblia. Ano ba yung mga importanteng bagay na nangyari dati, na related sa ating faith ngayon, sa ating pananampalataya. So past, and then punta tayo sa present, Ephesians chapter 3 verse 2. If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you ward. So sinasabi dito na ngayon ay nasa dispensation of grace tayo, age of grace, kung tawagin, or church age kung tawagin. Ay para mapailiwanag ko ito, basahin natin Romans chapter 6 verse 15. What then, shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid.
So sinasabi po dito na ang current dispensation natin, ng current age, kung nasaan tayo ngayon, nasa timeline ng ating Biblia, sa timeline ng ating Panginoon, we are in the age of grace. No, we are not under the law, under grace. Ano pong ibig sabihin nito? So kung halimbawa, magbibigay tayo ng example, halimbawa sa trabaho o sa eskwelahan, ano, ang oras ng pasok ay 7:00. Pero pag dumating ka ng 7:15 onwards or 7:16 onwards, ay marereprimand ka na or mapaparusahan ka na, makakaltasan ka na, gano'n. So yung 7 o'clock to 7:15, yung time na yun, yung short window of time na yun, yung tinatawag na grace period. So we are in that grace period. Remember mga kapatid na dati, no, kahit sa panahon po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang earthly ministry ay they are under the law. Ano? Kaya po pinerfect ng ating Panginoong Hesus ang law. Ano? Yung hindi lang po yung 10 commandments, hundreds po yan. Hindi ko po alam yung eksaktong bilang pero hundreds, sobrang dami po niyan. No? So wala po ni isang taong kayang mag-perfect ng lahat ng law na iyan na binigay ng ating Panginoon. Ano? Pero through the grace of God, ano, sa perfect sacrifice ng ating Panginoong Hesus, ay natanggap natin, no, yung ginawa ng ating Panginoon. Kumbaga, yung ginawa niya ay napunta sa atin, no, at yung dapat sa atin ay napunta sa kanya. Ano ibig sabihin? Hebrews chapter 10 verse 14, wala ito sa notes ko pero basahin ko na lang din. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. So isa po sa mga kumbaga requirements ng Panginoon para ikaw ay makapasok sa langit or para maging kumbaga qualified ka sa langit, ano, na makasama niya ay ikaw ay perfect without blemish, no? Ikaw ay kumbaga without sin. Pero alam naman po natin na walang tao ang walang kasalanan. So lahat po tayo, kahit po nung dati pa, lahat po ay nagkasala, no? Pero by the sacrifice, by one offering, he had perfected them. Sinabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 14 na yung pagka-perfect ng ating Panginoon ay napunta sa atin, and yung pagka-sinner, no, ng atin sa atin, pagka-sinner natin ay napunta sa ating Panginoon. So ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Kung titignan tayo ng ating Panginoon sa ating sariling gawa, by our works, madumi tayo. We are filth, mga kapatid. Sobrang dumi natin. Pero dahil tayo ay naniwala sa ating Panginoong Hesus, again, we are in the age of grace. All we have to do is believe. Dahil tayo ay naniwala sa Panginoong Hesus, nakikita ng Panginoon, ng God the Father, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus na, kumbaga, yun yung nagko-cover sa atin. So we are perfect. Kumbaga, dahil sa ating Panginoong Hesus. So ayun po yung idea ng age of grace na so sinimplihan ko na lamang para mas maintindihan. Kung po natin, Ephesians chapter 2, again wala dito sa notes natin, pero Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sinabi na, for by grace ye are saved. It is a gift from God. Ito ay, we are saved by faith. Tayo ay ligtas lamang dahil sa ating faith. Hindi ito by works, not by works, lest any man should boast, para walang makapagyabang. Dahil kung by works ang ating pagkaligtas, ang ating salvation, ay syempre, di ba, pag nakarating ka, baka ikaw pa magmalaki sa Panginoon na kaya ka napunta sa langit kasi ang dami mong ginawang mabuti. Hindi po. We are saved by grace only, dahil lang po sa grace, sa grasya ng ating Panginoon, kaya tayo ligtas. Hindi po sa sarili nating gawa. Kahit anong gawin po natin na mabuti, hindi po tayo maliligtas yan. Ang tanging way lamang po para tayo maligtas, maging perfect sa mata ng ating Panginoon, is to believe in the name and sa finished work of the Lord Jesus Christ. So yan po yung current age natin, yung present. Andyan po tayo sa present. Sa future naman po tayo. So past, present, and then future. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds,
to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So ano itong event na ito sa future? Again, isa lamang ito sa mga event. Hindi ko na sinulat yung iba, ano. Ito po yung tumutukoy sa rapture. Ano, ito yung tumutukoy na bago po ang second coming or yung pagdating ng ating Panginoon para maghari, ano, dito sa mundo natin, ano, ay we are gonna, lahat po ng believers, lahat ng naniwala, be it dead or alive, no, ay susunduin tayo ng ating Panginoon para makasama natin siya. Ano? So, yun po yung tinatawag natin na rapture. So, hindi po natin alam kung kailan yan, kung anong oras, anong araw, baka pag-upload nitong video, hindi natin alam kung kailan. No? Baka ngayong gabi, no? So, hindi natin alam kung kailan yan. Pero mangyayari po yan. Ano? Yan po ay rapture. So, after ng rapture, meron pa pong iba na events na darating sa future. Nakalagay din po yun dito sa Bible. Meron pong tribulation, 7-year tribulation. Meron pong tawag dito, yung tawag yun, yung 1,000-year reign ng ating Panginoon. Ano? Magre-reign siya talaga dito, no? Makikita mo talaga siya sa kanyang trono, yung ating Panginoong Hesus. Magkakaroon pa ng mga judgments. Again, hindi lang po isa ang judgment, no? Paghukom, hindi lang po iyan isa, no? Merong judgment seat of Christ, merong judgment of the nations, merong great white throne, no? So next time pag-uusapan po natin yung mga iyan, pero sa ngayon yan lang po yung point natin, na binibigyan tayo ng knowledge ng Biblia, no? Sa kung ano ba yung nangyari dati, ano yung nangyayari ngayon, kung nasaan tayo ngayon, at kung ano yung mangyayari sa future pa, no? So hindi lang po siya, ang Bible hindi lang po siya basta book na mag-i-inspire sa'yo to be, mag-i-inspire sa'yo na mas kilalanin yung Panginoon. Hindi lamang po, ano, siya po ay knowledge, ano din, kumbaga, contains a lot of knowledge and wisdom din itong ating Bible. So, yun na po, past, present, and future. So, knowledge of the events. Ano? Second point, the Bible also gives us instructions regarding our life, faith, and practice as a Christian. Binibigyan tayo ng instructions, ng gabay, ng advice, no, sa kung paano tayo mabuhay, dito sa ating mundo bilang mga Christians, bilang saved person, bilang ambassador of Christ, kung tawagin, representative ng ating Panginoong Hesus. 1 Peter chapter 3 verse 15, but sanctify the Lord in your heart, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So ano po sinasabi dito? Na sinasabi po dito na we have to be ready, no? Na maging kumbaga, we have to be ready to give an answer. Because mga kapatid, if we are in Christ, if we fully believed, no, sa ating Panginoong Hesus, baka minsan may mga sitwasyon na dapat ay durog na durog ka na, pero ngayon nakukuha mo pang ngumiti, nakukuha mo pang mag-enjoy, and pag nakita yan ng mga taong hindi naniniwala sa Panginoon, magtataka sila, dapat sa sitwasyon na to, lugmok na siya. Ano kayang merong hope ang tao na ito? Ano kayang peace ang meron itong taong ito? So, we have to be ready to answer those questions, ano? Giging part yan ng ating testimony and witness, no, sa ibang tao. So, ang kalakip niyan, lagi kong sinasabi ito, 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, in order for us to be a good witness, no, makapagbigay ng magandang testimony sa ibang tao, we have to understand and read and study and rightly divide the Bible, mga kapatid, ano, para hindi tayo makapangligaw ng kapwa natin. So very important po 'yan. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. If ye then be risen with Christ, meaning po if you are born again, if you are saved, ano, if you are risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on earth. So Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind,
yet ye may prove what is right, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So ano pong sinasabi dito, no? Bilang mga Kristiyano, no? Bilang born again Christians, bilang saved, no? We are bilang isang tao na sealed by the Holy Spirit. So we are not to, kumaga, hindi tayo dapat mag-accommodate sa kung ano yung gusto ng mundo para sa atin. We have to look, we have to seek for things which are above, no? Yung mga makadiyos na bagay, yung mga godly things, yung mga godly spiritual things, kumbaga. We have to look above sa kung ano yung nasa Panginoon. Ano ba yung gusto ng Panginoon, no? Hindi yung kung ano yung gusto ng mundo, no? So yun po ang sinasabi, mga kapatid, dito sa ating faith and practice. So, punta po tayo. Kasunod po ay children and parents. So hindi lang po ito magkadugong magulang at anak. Siguro kung sino yung guardian ng bata, no? And hindi lang po siya para sa bata talaga. Kung ikaw po ay matanda na may magulang din, applicable din ito sa inyo, sa ating lahat. So Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So Ephesians chapter 6 verse 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ephesians 6 chapter 6 verse 1 and 2, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Colossians chapter 3 verse 20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. No? So dito sa mga verses na binasa natin, sa 4 na verses na yan, sinasabi dyan na bilang isang magulang, gabayan mo ng maayos yung anak mo, dahil kung ano igagabay mo sa kanila, yun yung susundin nila hanggang sa paglaki nila. So very important na turuan natin sila, no, to look on the things above. Yun nga yung kanina nating sinabi, na to seek things above, no, hindi yung mundo. Yung sinabi din dito sa mga anak na obey your parents in all things, no, for this is well pleasing unto the Lord. No, this is right. So sinabi, honor thy father and mother. No? So sinasabi na ang relationship dapat between the child and the parent, ay kumbaga hindi lang mabuti, no, but it should also please and glorify God. So yun po yung advice na meron, instructions na meron dito sa Biblia about sa parenting, no, about sa child and sa parents. No? So punta po tayo sa marriage, sa kasal, sa partnership, sa buhay mag-asawa. Ephesians chapter 5 verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. No? So makikita natin dito sa dalawang verse na binasa natin na ang pagmamahalan or ang pagsasama ng isang mag-asawa, ng husband and wife, ay nagmi-mirror sa kung paano yung pagmamahal ng ating Panginoon sa kanyang mga tao at ng tao sa Panginoon. Again, hindi ko lang po nasama dito ulit kasi may ang dami ko pa sanang gustong ilagay, kaya lang hahaba na sobra. So ang bride, na sinasabi dito sa ating Biblia ay tayo po, yung church, yung assembly, ng believers, tayo mga naniniwala sa Panginoon, tayo ang bride, so we are to submit, sinabi, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So we are the wives, kumbaga, in the grand scheme of things, we are the wives, tayo ay to submit ourselves, sa ating Panginoong Jesus, at ang groom o bridegroom kung tawagin, ng husband ay ang ating Panginoong Jesus. Sinabi dito, husbands, love your wives. Minahal tayo ng Panginoong Jesus, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So inalay ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Inalay ng husband ang kanyang sarili para sa wife.
So ganoon po yung relationship na dapat mayroon sa isang marriage. It should mirror kung ano yung pagmamahal ng Panginoon sa church and pagmamahal ng church sa Panginoon. So madami po 'yan. Next time mas magko-concentrate, mas magfo-focus tayo diyan sa mga topic na iyan. So meron din po dito about sa friendships and fellowships. So again, sinabi ko po, ang daming knowledge, ang daming wisdom ang pwede makuha natin sa Biblia. So ilan lamang po ito, hindi pa po ito lahat. So iilan lamang po ito. Friendships and fellowships. So medyo marami-raming verse ito, babasahin ko na po. Proverbs chapter 17, verse 17. A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. He that loveth his brother, 1 John chapter 2 verse 10, he that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. Proverbs chapter 27 verse 17, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. 1 Corinthians chapter 15 verse 33, be not deceived, evil communications corrupt good manners. So, ayun po, be not deceived, evil communications corrupt good manners. Proverbs chapter 27 verse 5 and 6, open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kiss of an enemy are deceitful. And then Proverbs chapter 13 verse 20, mga kapatid, he that walketh with wise men shall be wise, but the companion of fools shall be destroyed. So ano po sinasabi dito? Friendship is important, brotherhood is important, sisterhood is important. We are to love, and to sharpen or patalasin patalasin ang ating kapwa believers, ating kaibigan. We need to be careful, sa mga tao na sinusurround natin yung sarili natin. Because if we stay with people that are willingly doing sinful things, yung mga bagay na hindi pleasing sa Panginoon, baka makorrupt tayo or baka makakorrupt ng ibang kakilala natin, which may lead them away to Christ, lead them away from Christ. So it's very important, mga kapatid, na sundin natin itong mga tips na ito, mga advices, mga instructions na ito about sa friendships and fellowships na galing mismo sa Biblia. Pang-apat na point dito po sa ating series, pang-apat or pangatlo. The Bible gives us peace through Jesus Christ. So I think napag-aralan natin itong iba dito before, pero pag-aralan natin ngayon, Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. John 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Romans chapter 8 verse 31, what shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? So meron tayong peace, pagkapanatag ng ating kalooban sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, troubles and uncertainties, are part of our life here on earth. Yung mga bagay na, kasi yun yung nakakatakot sa buhay natin dito, yung bukod dun sa bagay na alam natin na mangyayari, ang nakakatakot is yung mga bagay na hindi natin alam na pwede mangyari. Yung mga bagay na kumaga nandyan lang, alam natin na nakapaligid sa tabi, pero hindi natin alam kung mangyayari ba sa atin o hindi. Yung uncertainties na mga ganong bagay. So yun yung nakakatakot. Pero if we read and study the Word of God, if we read and study the Bible, na alam natin at the end of the line kung saan tayo pupunta, at the end of our life, kung saan tayo mapupunta, magkakaroon tayo ng peace na whatever happens here sa mundong ito ay
makakasama natin ang ating Panginoon. So, ang mundo po kasi natin, mga kapatid, ay iba ang binibigay na peace. Kumbaga, may conditions ang peace ng mundo. Minsan nakadepende yan sa job security, kung may trabaho ka pa bukas o wala. Diba? Mapapanatag ka ba kung wala kang trabaho bukas? Yan yung binibigay ng mundo no? Na peace na okay, sige, may trabaho pa ako hanggang sa kung kailan, hindi pa ako ma-fire, may peace ako sa trabaho. Yun yung binibigay ng mundo na peace. Yung paid bills, no? Family na not falling apart for now, no? Yan yung mga bagay na earned, nakukuha natin, na pagtatrabahuhan natin. Yan yung mga bagay na binibigay ng mundo na akala natin permanent peace, pero temporary lang po yan. Paano kung biglang matanggal ka sa trabaho? Paano kung biglang madelay yung mga bayarin mo? Maputulan ka ng ganito ilaw ng tubig? Biglang magkagulo ang pamilya? Wag naman sana. Yan po ay mga bagay na earned, pinagtatrabahuhan natin, no? Yan po yung binibigay ng mundo na peace. Kung diyan tayo nakasalalay sa ating peace, malamang sa malamang, kung ngayon hindi ka pa naguguluhan, may peace ka pa, kalaunan mga kapatid, mawawala din yung peace. Dahil lahat tayo mararanasan matanggal sa trabaho, lahat tayo mararanasan ma-delay sa bayarin, mga ganyang bagay. So, yan yung binibigay ng mundo na peace. Pero, ang peace na binibigay ng ating Panginoon ay hindi yung relief after ng storm, after ng bagyo. Hindi, tapos na yung bagyo. Hindi yun yung peace na binibigay ng ating Panginoon. Ang peace na binibigay ng ating Panginoon ay yung peace, no, that holds us through the storm. No? Na habang may bagyo, kahit may bagyo pa, habang bumabagyo sa paligid mo, you have peace. Dahil alam mo kung saan ka Alam mo kung nakanino ka. 'Di ba? Alam mo kung sino may hawak sa iyo, no? If God be for us, who can be against us? Ang peace na binibigay ng ating Panginoon ay hindi yung absence o yung pagkawala ng problema at sakit, ng mga pasakit, no? Ang peace na binibigay ng ating Panginoon ay yung peace na yung may presence ni God sa ating buhay, no? Yung presence ni God sa buhay natin, sa gitna, may problema man tayo o wala, tapos na yung problema natin o hindi, o sa kalagitnaan ng problema, yung peace na kasama natin ng ating Panginoon. Yun yung peace na binibigay sa atin through Jesus Christ, na presence na yung nagko-comfort sa atin, yung nag-guard ng puso at isip natin, yung nagsasabi na hindi tayo mag-isa, no? God is with us then, now, and forever. So, yun po yung peace na meron sa ating Panginoong Jesus. So, again, ang Biblia po ang makakapagbigay sa atin ng peace na iyan. Dito po natin yan mababasa, malalaman. Kasi po ang hirap na ibigay natin sa mundo yung kapayapaan na gusto nating makuha, dahil alam natin na lahat dito ay temporary lamang. Pero ang peace na binigay sa atin ng ating Panginoon, again, John 14, chapter 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth. Hindi binibigay ng mundo, no? So, binigay ito ng ating Panginoon, no? So, ito yung makikita natin na peace dito sa Biblia, no? So, point number 4, yung last point ng ating lesson na ito, the Bible gives us hope, strength, and assurance. Binibigyan tayo ng hope, ng strength, and ng assurance. Romans chapter 8 verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Psalm chapter 62 verse 5 and 6. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Hindi tayo pwede magalaw. So, yan po yung mga assurance, yung peace, yung hope, yung strength na binibigay sa atin. Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end.
no? Thoughts of peace, hindi kasamaan ang gusto sa atin ng ating Panginoon. Isaiah chapter 53 verse 5. This is a very powerful verse na uh, actually meron ako ditong frame nito galing sa pastor namin sa church, ano. Isaiah chapter 53 verse 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Ito po ay na prophetic din na verse, ano, na sa pamamagitan, ano, ng ating Panginoong Hesus, no, through his, sa kanyang mga sugat, ano, we are healed. Baga, yun yung sinasabi dito. Yeah. So as we continue in our journey of faith in our life, we will experience troubles, normally and hardships and moments of doubt. Ano? But if we stay in the Word of God, we can always be certain, magiging sigurado tayo that the life we have here is nothing compared to the life we will have with the Lord Jesus Christ. So yun po yung gusto kong i-ano sa inyo, na yung peace and yung hope, yung wisdom na binibigay sa atin ng ating Biblia ay hindi katulad ng wisdom, ng peace, ng knowledge, ng hope na bibigay sa atin ng mundong ito. Ano? Again, very important na basahin natin ang ating Bible. Diyan po natin makita talaga, no? Ano ba yung totoong definition nitong love, nitong peace, nitong hope, itong wisdom, ano ba ito? Hindi ito mga empty words lamang, ano? Ito ay binigay sa atin ng ating Panginoon, and through the Bible malalaman natin kung ano-ano yung mga bagay na iyan. Ano? So may isang verse tayo na babasahin bago matapos. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. No? Romans chapter 15 verse 13. So ayan po. Yeah. So, I hope na marami kayong natutunan. Sana po ay maengganyo kayo na magbasa ng ating Biblia dahil dito sa ating lesson na ito. Pag-uwi ko po ng Pilipinas ay magbibigay ako ng mga KJV Bibles dyan. So, I hope na basahin niyo po iyon. Ayun lamang po. Next lesson po natin is I think about fruits, no, of the fruits of the Holy Spirit. I think yung ating next lesson. Tapos ko na yata yung first 3 lessons natin doon. So, 9 yun eh. So, tuloy-tuloy tayo doon. And yun lang. So, kita-kits tayo, I think, next week. No? So, let's pray bago po matapos itong ating Bible study. Heavenly Father, Lord God, we praise you sa amin pong buhay, Lord. We thank you sa amin pong buhay. We praise you, Lord God. We pray that sana po yung mga pamilya namin, yung mga kaibigan namin, hindi pa po sila naniniwala sa ginawa para sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Sana po ay maliwanagan po sila, buksan po sana nilang kanilang isip at puso na makinig sa Gospel of Salvation, Gospel of the Grace of God. Bigyan niyo po kami ng guidance, Panginoon, ng wisdom, ng protection sa amin pong pang-araw-araw na buhay, sa amin pong pag-share ng inyong salita. It's in Jesus' mighty name that we pray. Amen. So, ayun po mga kapatid. For now, yan po muna tayo. I pray na may natutunan kayo, and sana po, if you can share kahit yung ating notes lamang, no, sa inyong mga kakilala, kaibigan, if you can invite them sa group, please do invite them sa group, mga kapatid. Ano? Yun lamang po. Let's share the gospel of salvation dahil sobrang dami pa po ang hindi nakakaalam, no? Kung gaano sila kamahal ng ating Panginoon. So, tuloy-tuloy lamang po tayo sa magbabahagi ng salita, na mabuting balita. So, ayun lamang po. Bye. See you po. God bless.